Parang gusto ko kumain ng dessert, pero okay pa naman. Yes, at naalala ko meron kaming kalabasa. So what if gawin natin yung dessert? Yes, dahil usually ginuulam siya, di ba? So ngayon gagawin natin siyang dessert. At syempre, kakailanganin natin ng gata. Kaya ngayon ay bibili kami ng gata kasama itong magagandang pagkain. So kailangan natin bumili ng gata. Ay, mabili po. Meron na tayong kokomang. Para mga bigagawa tayo ngayon ng kalabasa halaya. So kung hindi nyo pa natitikman yon, gawin nyo na rin. At syempre na-curious ako kung anong lasa, kaya ito gagawin na natin. So first, ang gagawin natin, since nabalatan ko na to at nahugasan, papakuluan muna natin. So lagay natin dito. Ganyan lang siguro kadaming tubig. Lagay na natin yan. Ito na natin siya. At yung mga main ingredients natin, meron tayo dapat gatas, cheese, and butter. So makikita nyo mamaya kung ano yung process na gagawin natin. Okay, stand by. Papalambutin muna natin, babalikan natin mamaya. So okay na mga bi, malambot na. At ngayon naman atin siyang i-smash. Ayan na ang ating pinalambot na kalabasa. At na itong smash or diburugan. So mga bi, ito na yung ating in-smash na kalabasa. So ngayon atin na siyang lutuin. Okay? Una, syempre lalagay na natin. Tapos maglalagay na tayo ng butter. Ganyan ang kadaming butter. Nasa low medium heat lang yung apoy natin. So atin lang siyang imimix. Yung butter natin dyan mga beef, i-add na natin itong ating gata. Powdered milk. So, kahit anong brand, ito lang meron kami. Yan. So, isasabay lang natin siya ng kanilin habang nilalagay. So, taste test natin mga bi kung ano yung lasa niya or kung need pa natin lagyan ng sarap. So, kailangan pa niya ng sugar. Yung sugar natin, tatakalin lang natin ng isang salito. So, ganito lang muna kadami mga bihas. Estimate lang muna natin. Okay, taste test ulit natin mga bi kung ano yung mag-lasa niya. Kung enough na ba yung sugar or kailangan pa dagdagan. Lupit, ang sarap. Okay na pala isang sandok lang. Dahil na-well combine na sila lahat at okay ng lasa, pwede na natin itong patayin at ilagay natin sa lagayan. At ipi-plating na natin. Let's go! So, dito na natin isasalin mga bi sa gamit na gamit yung genera. Yun. Gawin nyo yung kalahating kalabasa lang na natira kanina ng ulam namin. Is ganito na siya karami. So, lalagyan na natin siya ng cheese. So, para sa pinaka-final touch, char, pinaka-toppings niya, mag-add na tayo ng cheese. Let's go! So, mga bi, ito na yung pinaka-final look ng ating kalabasa halaya. Titikman na natin siya with cheese. Okay? Yung kalabasa pala pwedeng maging dessert.
O kasi inyo turn nyo na rin. So, papataste test natin doon sa mga kasama ko para sa, ano talaga, sure talaga na hindi ako nagsisinungaling na masarap. Oo, tama. So, first, papatry natin kay ate. Papatikim natin kay ate kung masarap. So, grouping test natin. Para talaga walang line. Wala na lang mamaya. Wala na ano. Buko? Hindi. Pwede niya mahulaan mga kalabasa. Confirm mga bis, sabi niya ate masarap. So ngayon ipapa-taste test naman natin kay ate. Come here. I allow you to judge this one. Ipa-taste test natin kay ate. Sa second person. Yes. Walaan niyo na lang kung ano. Minute. Walaan mo kami. Lasa? Anong lasa? Sarap. Masarap. Sabi ko kayo. Diba pwede na diba? Mapapakain yung mga bata, mga di. So tara, papatay natin sa mga kids. Magugustuhan din nila. So ito na yung mga final na hurado natin, mga bi. Ito natin malalaman kung pwede talaga ito pakain sa mga bata. Especially yung mga bata hindi mahilig sa mga gulay. So tara, try natin sa dalawang makukulit na to. First, kay baby muna. Wow, so good. Tignan mo kayo masarap pa. Sarap yun. Princess. Yan nga, big. Anong lasa? You like it? Pag-get ito, kain na nga. Bago mo yan. Tama na, marami pa kami dyan. Isa pa. Tama na. Nagawa So, yun lang. Thank you for watching my video. Hoy! Porta po sa inyo, ano na pa yun na yan.